Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 71, Panunuya. Masayang ngumiti si Linfang. Ang ganoong uri ng solusyon ay ang pinakamahusay para sa mga bangkay ng demonyo na may sensyensya kahit na hindi sila masyadong matalino. Nawala ang 7 general sa larangan ng paningin ni Linfang, naiwan ang 7 bangkay. Lumapit sina Linfang at Song Zuang sa mga bangkay at inspection sila. Masaya nilang napagtanto na sa 7 bangkay, 5 sa kanila ay mga bangkay ng high-level Holy Emperors, ang 2 pa ay low-level Holy Emperors. Ang paglalakbay ay naging lubhang kapaki-pakinabang. Habang si Linfang at Song Zuan ay babalik na sa God Sect, nanginginig ang singsing ni Linfang, at mula rito ang boses ng isang lalaki. Brother Linfang, maaari mo ba akong bigyan ng isang bangkay? Mukhang nagulat si Linfang. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang Broken Soul D. Kapatid na Linfang, maaari mo ba akong bigyan ng isang bangkay? Si Broken Soul D ay nagmamakaawa kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang at tumingin sa kanya. Ang Broken Soul D ay dating kasing lakas ni Bodhidharma, Demon King Ox, at Humo noong nabubuhay pa siya. Sa ngayon ay miserable ang kanyang kalagayan. Kung matutulungan siya ni Linfang na mabawi ang kanyang orihinal na lakas, ito ay hindi kapanipaniwala at maaaring makinabang si Linfang mula rito, tulad ng kay Yandy. Kayang-kaya ni Linfang na sumugal, dahil kahit na mabuhay muli ang Broken Soul D, hindi siya maglalagay ng banta kay Linfang. Sa pag-iisip tungkol doon, tumanggo si Linfang at sinabing, "Sige, di, bibigyan kita ng katawan ng high-level Holy Emperor. Kapag gumaling ang iyong kaluluwa, tutulungan kitang mabawi ang iyong orihinal na lakas at maghiganti." Talaga? Haha, maraming salamat Brother Linfang. Kung tutulungan mo akong makabangon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matulungan ka sa buong buhay ko, kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Sabi ni Broken Soul D. Mukha siyang masigasig at hinawakan. Hindi iyon sineseryoso ni Linfang, gayunpaman, maghihintay siya kung talagang sinadya niya iyon. Linfang, sino iyon? Tanong ni Song Zuang, nakatingin sa sirang kaluluwang lumulutang sa hangin. Siya si D. Siya ay isang malakas na cultivator na namatay sa labanan noong sinaunang panahon. Ngayon, isa na lang siyang Broken Soul. Simpleng paliwanag ni Linfang. Maaaring marinig ng isa na naaawa siya sa sitwasyon ni D. Tumanggo si Song Zuang at ngumiti kay D. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Linfang na makabangon. At least, tutulungan kita basta mabait ka kay Linfang. Dagdag Song Zuang. Iyon ay isang kakaibang paraan upang sabihin ang mga bagay. Nagulat si D, pero hindi siya umimik, masyado siyang excited. Kinuyam niya ang kanyang kamao bilang isang paraan upang pasalamatan si Song Zuang para sa kanyang mabubuting salita. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Bumalik tayo. Sabi ni Linfang. Hindi niya naramdaman ang pag-aaksaya ng oras. Gusto niyang makabalik kaagad sa God Sect para ipahayag na tapos na siya sa misyon at makuha ang kanyang reward. Ang pag-iisip mismo ay kapanapanabak. Tumanggo si Song Zuang. Bumalik si Broken Soul D sa kanyang singsing. Ikanaway ni Linfang ang kanyang kaliwang kamay at sinundan ng katawan ng high-level Holy Emperor si Broken Soul D sa kanyang singsing. Ilalagay ko ang iba dito. Naglabas si Linfang ng isa pang singsing at inilagay ang natitirang mga bangkay sa loob. Tara na, sabi niya kay Song Zuang. Inilabas niya ang shuttle, tumalon sila, at umalis na kasing bilis ng kidlat. Sa pagkakataong ito, si Song Zuang ang nagmaneho ng shuttle, kaya mas mabilis silang lumipad. Sa ganoong paraan, wala pang isang oras na karating sila sa God Sect. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa pavilion ng Patriarka ay mapang-api. Nandoon si Holy Fourth Moda, ang kanyang nakababatang kapatid na si Prince Unicorn, at ang mga tagapaglingkod ni Holy Fourth at mukhang galit na galit. Hindi lamang sila nabigo sa pagnakaw ng mga bangkay, ngunit sila ay nasugatan din. Galit na galit si Holy Fourth. Ang 7 general ng bangkay ng demonyo ay nagsanib kamay upang labanan sila. Lalo na nagalit si Holy Fourth. Ngunit hindi bababasa, sa pagbabalik, nagawa niyang agawin ang 3 low-level Holy Emperors na bangkay, na nangangahulugan na matagumpay niyang natapos ang misyon. Nasiyahan si Fan Shengjun. Napakatagal na panahon mula nang matagumpay na natapos ng isang disipulo ng God Sect ang misyon na iyon at nakabalik na may dalang napakaraming bangkay. Ang mga Holy Cultivator ay napakalakas, gaya ng inaasahan. Pag-uusapan ka ng lahat sa sekta kapag nalaman nilang matagumpay mong natapos ang misyon. Sabi ni Fan Shengjun, na nakangiti sa Holy Fourth Moda na nakakapuri. Kahit na siya ay isang patriarch, ang kanyang katayuan sa lipunan ay hindi kasing halaga ng kay Moda, o higit sa lahat ay katumbas sila, kaya kailangan niyang maging magalang. Ang Holy Fourth na Moda ay mukhang malungkot. Alam niyang sinusubukan lang siyang pasayahin ni Fan Shengjun. May impresyon si Holy Fourth na pinahiyan niya ang kanyang sarili sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng misyon. Walang sinabi si Holy Fourth. Inutusan ng Unicorn ng ilang tao na alagaan ang mga bangkay at hanapin ang kani-kanilang sekta.
Ang God Sect ay makakakuha ng Godly Stones at ilang iba pang mahahalagang bagay bilang kapalit. Nga pala, Patriarch, narinig ko na si Linfang ang nagkusa na pumunta at gawin ang misyon ng Demon Corpses Hill. Mapanuksong ngumiti si Unicorn pagkaalis ng mga katulong. Alam ni Fan Shengjun kung ano ang sinusubukang gawin ng Unicorn, ngunit siya ay isang Patriarch, wala siyang kinakampihan. Kaya naman sinabi niya lang ang totoo. Talaga. Hindi mo siya nabunggo, kumbaga. Sabi ni Fan Shengjun. Nadismaya ang Holy Fourth Moda. Maswerte siya at hindi namin siya nabangga, kung hindi ay napatay namin si Linfang. Naisip niya. Haha. Malamang nababalik si Brother Linfang nang walang ni isang bangkay. Hindi siya sapat na sanay upang maging disipulo ni Master Bodhidharma. Panunuya ni Unicorn. Pinagtatawanan niya si Linfang, ngunit sa totoo lang, makikita ng isang tao na galit siya at napupuot kay Linfang. Tumiti si Fan Shengjun ng mahina, ngunit hindi ito nagsalita. Tungkol sa tagumpay o kabiguan ni Linfang, makikita niya kung kailan bumalik si Linfang. Nang matapos magsalita si Unicorn, sumugod ang isa sa mga katulong ng Patriarch. Patriarch, bumalik na si Uncle Linfang. Ang Holy Fourth Moda, Unicorn at Fan Shengjun ay nagtaas ng ulo. Lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. Papuntahin mo siya. Sabi ni Fan Shengjun. Tumakbo muli ang disipulo. Brother Patriarch, bumalik ako. Mabilis na bumalik ang disipulo kasama sina Linfang at Song Zuang. Napangiti silang dalawa ng mahinahon. Nang makita ni Linfang ang Holy Fourth at Unicorn, mukhang nagulat siya at nagtanong. Nandito rin ang Holy Fourth. Terena, ang Holy Fourth Moda ay walang ganang tumingin kay Linfang, kaya naghanda na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ng Unicorn na umalis. Hoy, brother, huwag magmadali. Gusto kong makita kung gaano kahusay si Linfang, hindi ba? Talaga, hindi mo ba gustong makita kung gaano kahusay ang ginawa ni Uncle Linfang, Your Holiness? Tanong ni Wulin, papasok at nakangiti. Sumimangot si Fan Shengjun at galit na tumingin kay Wulin. Napangiti si Wulin at napaatras ng ilang hakbang. Nang marinig ni Linfang ang mga taong iyon na tumawa ng mapanukso, ngumiti siya ng walang pakialam, iniunat ang kanyang kaliwang kamay at nag-abot ng singsing kay Fan Shengjun. Dito. Iyan ang nakuha ko. Sa palagay ko ay makukuha ko ang ilang daang libong makajos na bato, at maaari rin akong maging isang elder. Nakangiting sabi ni Linfang. Haha. Anong biro? Kay tawa-tawa. Akala mo kaya mong kumilos ng mayabang dahil nagnakaw ka ng kalahating bangkay. Mukhang hindi ka tinuruan ni Master Bodhidharma kung paano kumilos. Galit na sigaw ni Holy Fourth Moda. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Tumuso si Linfang, hindi binibigyang mukha ang Holy Fourth. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Sigaw ni Fan Shengjun. Naglabas siya ng 2 hibla ng chi at pinilit silang umatras. Nagmukhang malungkot si Holy Fourth. Nagulat si Linfang. Si Fan Shengjun ay walang hindi nararapat na reputasyon. Bumalik si Holy Fourth na may dalang 3 bangkay ng low-level Holy Emperors. Linfang, kung nalampasan mo siya, makukuha mo ang iyong gantimpala. Sabi ni Fan Shengjun, na naghahanda upang suriin ang singsing. Teka sandali, mayroon akong gustong sabihin. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 72, Dakilang Merito. Pinigilan ni Song Zuang si Fan Shengjun sa pagbukas ng singsing. Tumiti siya ng malapad at sinulyapan ang lahat. Galit na tumingin sa kanya si Holy Fourth, pero anong magagawa niya? Hindi siya nang ahas na pukawin muli si Song Zuang. Siya lang ang nakakaalam kung bakit. Hoy, makinig ka sa akin. Sabi ni Song Zuang na may masayang ngiti. Hindi nakaimik si Linfang. Hindi niya maintindihan kung anong uri ng masamang panlilinlang ang gustong laruin muli ni Song Zuang. Sabihin mo sa akin. Sabi ni Fan Shengjun na nakangiti kay Song Zuang. Malaki ang ngiti ni Song Zuang, pagkatapos ay sinabi niya. Kung nagnakaw si Linfang ng mas maraming bangkay kaysa sa Bodhidharma noon, paano siya gagantimpalaan ng God Sect? Nagbago ang ekspresyon ng lahat, at tinitigan nila si Song Zuang. Tapos, nagtawanan silang lahat at pinagtatawanan siya. Haha. Nakakatawa. Paano malalampasan ni Uncle Linfang si Master Bodhidharma? Magandang biro. Nakakatawa ka, sigaw ni Wulin, hindi niya napigil ang tumawa at pagtawanan si Linfang. Itinuro pa niya si Song Zuang gamit ang kanyang daliri habang tumatawa, at patuloy ding umiiling. Masyadong nakakatawa si Song Zuang. Tiningnan din ng Unicorn si Song Zuang ng mapanukso at sinabi. Baliw ka lang, kung mayroon ka lamang kalahating bangkay, iyon ay hindi ka panipaniwala na. 3 bangkay ang nakuha ng kapatid ko, paano ka magkakaroon ng higit pa? Ibig sabihin, basura ang kapatid mo. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang Holy Fourth Moda ay mukhang malungkot at sumigaw. Linfang, nakakahiya ka sa mga Holy Cultivator, iyan ay isang malaking pagkakasala. Patuloy mo akong pinapahiya, at okay lang. Malamig na sagot ni Linfang. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Holy Fourth.
Hindi naman niya kailangan, lalo na't hindi siya binigyan ng mukha ni Holy Fourth. Iginagalang ni Linfang ang mga taong gumagalang sa kanya, at ang hindi paggalang sa kanya ay hindi magandang ideya. Napatay niya ang maraming tao na sumubok. Palagi kitang pinapahiya. Ako ay isang holy cultivator, kaya maaari kitang hiyain. Para akong tiyuhin sa iyo, tandaan mo. Mapanuksong sinaway siya ng Holy Fourth Moda. Tumitilang si Linfang ng mapanukso, pagkatapos ay humiling siya at hindi sumagot. Brother Patriarch, mangyaring buksan ang singsing. Sabi niya kay Fan Shengjun. Tumanggo si Fan Shengjun at naghanda para buksan ang singsing. Hindi, Linfang. Hindi nila mabubuksan ang singsing bago pa sabihin sa iyo kung ano ang magiging reward mo. Sabi ni Song Zuang, na pinipigilan ni Fan Shengjun na buksan ang singsing. Iginuhit pa niya ang singsing sa kanyang kamay. Gusto niyang si Fan Shengjun ang unang magsalita. Si Fan Shengjun ay natulala. Walang sapat na lakas ang mga tao na kumuha ng isang bagay mula sa kanyang mga kamay. Kahit na ang ilang mga holy cultivator ay hindi sapat na malakas para gawin ito, ngunit magagawa ito ni Song Zuang nang walang anumang pagsisikap. Nagsimulang magduda muli si Fan Shengjun sa katayuan sa lipunan ni Song Zuang. Ang kanyang guro, ang kataas-taasang patriarka, ay nagbigay ng utos na hayaan si Song Zuang na malayang maglakad sa God Sect, na lalong nagduda sa kanya. Song Zuang, itigil ang paggawa ng gulo at bigyan ng patriarch ng singsing. Hayaan siyang suriin ang sitwasyon. Sigaw ni Linfang kay Song Zuang. Si Song Zuang ay mukhang walang pakialam at walang magawa siyang umiling. Pagkatapos ay ibinalik niya ang singsing kay Fan Shengjun. Hinawakan ito ni Fan Shengjun at inilabas ang laman nito. Nagulat ang lahat nang makita ang nilalaman nito. Naikuyom ni Holy Fourth ang kanyang mga kamao at galit na sumigaw, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Fan Shengjun. Humigit kumulang 200 bangkay ang lumitaw sa lupa. Mayroong 4 na bangkay ng high-level Holy Emperors, 12 mga bangkay ng low-level Holy Emperors, at ilang Supreme Holy Kings. Kahit na hindi pa nakabalik si Linfang na may dalang mga bangkay na kasing dami ni Bodhidharma noong mga araw, ang mga bangkay na ibinalik niya ay mga cultivator na mas malakas kaysa sa mga ibinalik ni Bodhidharma noong panahong iyon. At noon, mas kaunti ang mga bangkay ng demonyo kaysa noong pumunta si Linfang doon. 100 taon na ang lumipas, kung tutuusin. Sa makatuwid, ang mga resulta ni Linfang ay hindi kapani-paniwala. Siguradong makakakuha si Linfang ng katayuan sa lipunan na kasing taas ng pinakamataas na elder. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng social status na katumbas ng Holy Fourth Modas. Naninigas ang mukha ni Holy Fourth, naging purple. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan dahil nasa Linfang ang lahat ng mga bangkay na ninakaw niya. Nang makita ng unicorn ang mga bangkay, itinuro niya si Linfang at galit na sumigaw. Saan mo nakuha ang mga iyon? Magsalita ka, ayoko kapag tinuturo ako ng mga tao. Baka gusto mong maging katulad ni Wulin. Tanong ni Linfang. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng pagpatay, na natakot sa unicorn. Napatingin siya kay Wulin. Kahit na sinubukan ni Wulin na itago ito gamit ang kanyang manggas, makikita ng isa na naputol ang kanyang braso. Binawi ni unicorn ang daliri niya. Galit din si Wulin, ngunit wala siyang magawa laban kay Linfang. Linfang, dinakaw ng kapatid ko ang mga bangkay na iyon, ngunit pina-address kami ng 7 general ng bangkay ng demonyo. Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ng unicorn, na nakaturo sa mga bangkay. Nang marinig ni Moda ang kanyang nakababatang kapatid, itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Linfang, gusto ring malaman kung paano ginawa iyon ni Linfang. Sinulyapan ni Linfang ang unicorn at Moda. Pagkatapos, tumingin siya kay Fan Shengjun at ngumiti ng walang pakialam. Rinakaw ko sila, iyon lang ang kailangan mong malaman. Sige, Linfang, maghihintay kami at tingnan. Galit na sabi ni Holy Fourth. Iniwan niya ang pavilion sa galit. Wala na siyang magagawa doon. Mabilis siyang sinundan ni Unicorn. Gusto ring umalis ni Wulin, ngunit pinigilan siya ni Fan Shengjun na umalis. Guro, tanong ni Wulin, nanginginig sa takot. Sinulyapan ni Fan Shengjun si Wulin at pantay na sinabi. Huwag kang manatiling kasama nila sa hinaharap, kung hindi, ipapadala kita sa yugto ng buhay at kamatayan. Nanginginig sa takot si Wulin, napaluhod. Nagulat si Linfang. Ang yugto ng buhay at kamatayan ay nakatatakot. Mukhang takot na takot si Wulin. Brother Linfang, walang sino man sa God Sect ang magtagumpay tulad mo. Agad akong pupunta at sasangguni sa lahat ng mga guro ng sekta tungkol sa iyong gantimpala. Sa tingin ko ay hindi magtatagal ang konsultasyon. Salamat sa paghihintay. Sabi ni Fan Shengjun, kinuyam ang kanyang kamao at ngumiti kay Linfang. Walang pakialam si Linfang. Umalis si Fan Shengjun kasama ang mga bangkay, lumilipad patungo sa palasyo ng pinakamataas na elder. Hehe, Linfang, nasusunog ka, sa pagkakataong ito, maaari kang maging isang Supreme Elder, kung saan ang iyong katayuan sa lipunan ay magiging kasing taas ng iyong guro.
Sabi ni Song Zuang, natuwa. Tumiti si Lin Feng ng mapang-akit, ngunit walang sinabi. Wala siyang pakialam sa kanyang katayuan sa lipunan. Ang tanging inaalala niya ay mga bato ng Diyos, gusto niyang lumakas at makalusot. Sa kanyang antas, ang mga turo ay walang silbi. Ang mga may pinakamaraming makadiyos na bato ay maaaring maging mas mabilis. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umalis si Lin Feng at bumalik sa palasyo ni Bodhidharma. Nang dumating si Lin Feng malapit sa palasyo, nakita niya si Bodhidharma sa tuktok ng palasyo. Kumaway sa hangin ang itim niyang buhok. Nakakatakot pa rin ang itsura niya gamit ang black iron mask niya. Lin Feng, halika rito, kailangan kitang makausap. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 73, Grand Ceremony. Sige, guro. Sabi ni Lin Feng, masunarang lumapag sa harap ni Bodhidharma. Binuksan ni Mo ang sarili niyang maliit na mundo at pinasok ito kasama ni Lin Feng. Lin Feng, hindi na ikaw ang aking punong disipulo. Deklara ni Bodhidharma, nakatitig kay Lin Feng. Nagulat si Lin Feng. Guro, ano ang ginagawa mo? Gustong itanong ni Lin Feng kung ano ang ibig sabihin ni Bodhidharma, ngunit pinutol siya ni Bodhidharma. Hindi na kailangang magduda. Ang dahilan kung bakit hindi na ikaw ang aking punong disipulo ay napakasimple. Isa ka na ngayong Supreme Elder, at ipinagbabawal ng God Sect ang mga tao na mag-recruit ng mga taong may katumbas na katayuan sa lipunan. Kaya hindi na ikaw ang aking punong disipulo, paliwanag ni Bodhidharma. Hindi naintindihan ni Lin Feng ang reaksyon ni Bodhidharma, ngunit hindi ito mahalaga. Master Bodhidharma, hindi ko talaga karapat-dapat na maging isang Supreme Elder. At wala akong pakialam sa mga bagay na iyon. Nag-aalala lang ako sa cultivation. Sagot ni Lin Feng, nakangiting pilit. Casual na tumango si Bodhidharma at ngumiti. Mabuti ang ugali mo. Kahit hindi ako marunong sa lahat, alam kong nagsasabi ka ng totoo. Gayunpaman, iyon ang mga patakaran ng God Sect. Hindi ako maaaring lumabag sa mga patakaran. Sabi ni Bodhidharma, umiling-iling. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Sinunod din ni Bodhidharma ang mga patakaran kapag kailangan niya. Hindi siya kasing laya at walang pidgel gaya ni Yandi. Naalala ni Lin Feng si Yandi na nagpapanggap bilang isang Taoist priest. Siya ay mayabang, malaya, at walang pidgel. Namiss siya ni Lin Feng. Si Yandi ay palaging nasa tabi niya pagkatapos niyang iwan si Zuyu. Nagtaka si Lin Feng kung nasaan si Yandi. Nang umalis si Lin Feng patungo sa Continent of the Gods, gusto niyang puntahan si Yandi, ngunit ang Celestial Evolution Holy Clan ay seliado at hindi siya nakipag-ugnayan ni Yandi sa loob ng mahigit 100 taon. Guro, maaari ko bang malaman kung ilang bangkay ang ninakaw mo noong mga araw? Tanong ni Lin Feng. Nais niyang malaman kung makatwiran o hindi ang pagiging Supreme Elder niya. Walang pakialam si Bodhidharma na sabihin sa kanya. 100 taon na ang nakalilipas, isa na akong high-level Holy Emperor, kaya syempre hindi ka makakalaban sa akin. Ninakaw ko lang ang 4 na bangkay ng high-level Holy Emperors at ilang dosenang bangkay ng Supreme Holy Kings. Ngayon ay hindi ka kasing lakas sa akin, ngunit nagawa mong magnakaw ng napakaraming bangkay, congratulations. Masaya ako para sa'yo. Pinatutunayan din ito na mayroon akong mabuting panghuhusga. Sumang-ayon si Bodhidharma. Tumiti si Lin Feng. Sige, maaari ka pa ring manirahan sa aking palasyo at kapag ang sekta ay tapos na sa paggawa ng isang lugar para sa iyo, maaari kang pumunta doon. Sabi ni Bodhidharma. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang maliit na mundo at sinabing, maaari ka nang umalis. Gusto kong magnilay-nilay sa pag-iisa ng ilang sandali. Tumanggo si Lin Feng, itinakip ang kanyang kamao at iniwan ang maliit na mundo ni Bodhidharma. Bumalik siya sa palasyo ni Bodhidharma. Lin Feng, sumama ka sa akin, bilisin mo. Lin Feng sa kanyang silid, at wala pang oras na gumawa ng kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa nang dumating si Song Zuang, nakangiting masayang. Si Song Zuang ay malaya at walang pidgel, matikas at walang attachment, hindi siya katulad ni Lin Feng. Hindi niya masyadong siniseryoso ang mga bagay-bagay, at kadalasang nakaka-relax. Madalas masyadong nag-aalala si Lin Feng. Ano ang problema sa oras na ito? Tanong ni Lin Feng, nakasimangot. Nagpakulo siya ng tubig at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Perfect, tapos na akong uminom nito. Inilagay lang ni Lin Feng ang tasa sa mesa. Tiningnan niya ito, wala na itong laman. Buong pusong ngumiti si Song Zuang at nagpunas ng tsaa sa kanyang bibig gamit ang kanyang manggas. Tapos natawa siya. Bamantong hininga si Lin Feng at nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa. Sa wakas ay naiinom niya ito. Lin Feng, bilisan mo at sumama ka sa akin. Ang sekta ay nag-oorganisa ng isang Grand Empowering Ceremony para sa iyo. May darating para sa iyo. Tumiti si Song Zuang. Si Lin Feng ay mukhang nag-aalinlangan at nagtanong. Anong Grand Empowering Ceremony? Isang Grand Empowering Ceremony dahil nagiging Supreme Elder ka. Mula ngayon, ikaw na ang ika-4 na pinakamataas na Elder ng God Sect. Siyempre, ikaw din ang pinakamahina.
Sabi ni Song Zuang, tumatawa at pumalakpak sa mga balikat ni Linfang. Gayunpaman, sanay na si Linfang sa kanyang uri ng ugali. Sa katunayan, ako ngayon ang ika-4 na pinakamataas na elder. Bodhidharma, Han Xianzi, ang Supreme Elder, at ako. Sabi ni Linfang, nakangiting walang pakialam. Ang pinakamataas na elder ay ang guro ni Zuan Yuan mo. Ang kanyang pangalan ay Dishu. Isa siyang cultivator sa tuktok ng high-level Holy Emperor layer. Siya ang pinakamalakas na cultivator ng God Sect. Noong mga araw, sina Bodhidharma at Han Xianzi ay magkapit-bisig, ngunit hindi nila nagawang talunin siya. Sabi ni Song Zuang, na nakangiting nanunuya. Tila hindi niya itinuring na si Dishu ay isang napakalakas na cultivator. Ngunit nagulat si Linfang nang marinig niya si Song Zuang. Sina Han Xianzi at Bodhidharma ay nagsanib, ngunit hindi nila nagawang talunin siya. Gaano nakakatakot. Napakalakas ng guro ni Zuan Yuan mo. Bamantong hininga si Linfang. Hindi katakataka na si Zuan Yuan mo ay naging managing elder ng God Sect at tinulungan si Fan Shengjun. Linfang, inaayos ni Dishu ang iyong Grand Empowering Ceremony. Gayun din, kailangan mong labanan ang 3 sa kanyang mga pag-atake para maging isang Supreme Elder. Dagdag ni Song Zuang. Agad na sumakit ang ulo ni Linfang. Kinailangan niyang pumasa sa pagsusulit para maging Supreme Elder. Siya ay naging isang mababang antas na Holy Emperor. Malamang na si Dishu ay isang high-level Holy Emperor sa loob ng 10,000 taon, at ngayon siya ay nasa tuktok ng high-level Holy Emperor layer. Kakayanin kaya ni Linfang ang 3 sa kanyang mga atake. Hindi pa alam ni Linfang ang tungkol doon, ngunit hindi siya natatakot. Si Linfang ay hindi mukhang natatakot o kinakabahan. Napangiti si Song Zuang at sinabing, Linfang, noong mga araw, nang si Han Xianzi ay naging Supreme Elder, nakapasa siya sa pagsusulit. Ano, kinailangan din ni Han Xianzi na labanan ang 3 sa mga pag-atake ni Dishu. Kumunat ang noo ni Linfang. Noon, si Han Xianzi ay isang low-level Holy Emperor. 3,000 taon na ang nakalipas. Tumawa si Song Zuang. Alam niya ang lahat. Alam ni Linfang na si Song Zuang ay napaka-misteryoso. Malamang si Master Ox lang ang kwalipikadong makaalam tungkol sa background ni Song Zuang, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Ngunit hindi nagulat si Linfang na tila napakaraming alam ni Song Zuang. Si Song Zuang ay medyo katulad din ni Yandi, mahilig siyang maging misteryoso. Linfang, si Han Xianzi ay lumaban ng 3 pag-atake, hindi iyon masama. Ngunit ang iyong gurong si Bodhidharma ay nakatiis ng 100 dahil isa na siyang high-level Holy Emperor. Nangyari yun 100 taon na ang nakakaraan. Sa makatuwid, kailangan mong subukan at gawin ang katulad ni Han Xianzi. Lumalaban siya sa 3 pag-atake. Hindi ganoon kataas ang inaasahan ni Dishu. Sabi ni Song Zuang kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang. 3 atake lang, hindi ba ito masyadong maliit? Hindi sinabi ni Song Zuang kay Linfang ang mga bagay na iyon, hindi na sana masyadong napag-iisipan ni Linfang ang tungkol dito. Ngunit siya ay pinagmamalaki at nagustuhan ng mga hamon, sa makatuwid, malamang na gusto niyang subukan at labanan ang 4, 5, o higit pang mga pag-atake. Hindi nagaksaya ng oras si Linfang, agad na lumabas ng kanyang silid at naglakad patungo sa Kwon. Tumiti si Song Zuang at sumunod kay Linfang. Sinadya niyang sabihin ang mga bagay na iyon. Si Linfang ay lubos na naunawaan. Mabilis na nakarating ang 2 sa Kwon. Nakakamangha ang eksena. May 100 metrong pulang carpet na humahantong sa isang mataas na entablado. Sa magkabilang gilid ng red carpet ay may 1 metrong drum. Sa paanan ng mga tambol ay may mga alagad na nakasuot ng itim na damit. Napuno na ng mga tao ang stage. Kilala pa ni Linfang ang ilan sa kanila. Naroon ang mga Holy Cultivator at si Fan Shengjun. Mayroon ding ilang matatandang lalaki na hindi kilala ni Linfang. Malamang kasama nila si Dishu. Bukod sa mga taong iyon, mayroon ding 8 gininto ang trono, ang isa sa gitna ay ang pinakamalaki, at ang mga trono sa paligid ng isang iyon ay pinagsunod-sunod mula sa mas malaki hanggang sa pinakamaliit. Katahimikan. Ang walang kapantay na martial god, 2 aklat. Kabanata 74, Pag-atake kay Linfang. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat sa pag-uusap at binalot ng katahimikan ang espasyo. Sa taas ng stage, may mga nag-uusap pa rin. Nag-uusap ang Holy Fourth Moda at Holy Second Dongsheng, habang nag-uusap din sina Holy Third Yiyon at Holy First Sheng Wei. Si Zuan Yuan mo ang humiling sa karamihan na huminto sa pagsasalita. Si Zuan Yuan mo ay nakasuot ng gintong robe at may hawak na cetro ng Managing Elder. Ipinahiwatig nito ang kanyang katayuan sa lipunan. Dahan-daang naglakad si Zuan Yuan mo patungo sa gitna ng entablado. Tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang cetro, at yumanig ang lupa. Ang cetro ay nanatili sa gitna ng entablado at biglang, isang magandang gintong halo ang lumitaw sa paligid.
Siyempre, hindi yun ginawa ni Zuan Yuan mo dahil maganda ito, ginawa niya ito para kung may makagambala sa landing seremonya, ang entablado ay mapoprotektahan ng gintong halo. Sina Linfang at Song Zuang ay nasa gilid ng entablado at nanunood. Si Linfang ang bida sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya masyadong masigasig. Ang paglilinang lamang ang kanyang inaalagaan. Maraming mga disipulo mula sa God Sect ang nagkayam ng kanilang mga kamao nang makita nila si Linfang at yumuko. Tumingin si Zuan Yuan mo sa malayo at nakita si Linfang. Si Linfang ay magiging isang Supreme Elder, lahat ay lumuhad at nagpapakita ng paggalang. Sigaw ni Zuan Yuan mo. Ang lahat ng mga alagad ay lumuhad. Ang ilan ay kusang loob na lumuhad, ang iba ay tulad ni Wulin, Unicorn, at Manan. Lalo na si Manan. Magkasama sila ni Tian Qiyong mula sa Zhongzuan City. Sa Zhongzuan City, dati silang hinahangaan, tinawag siyang Prinsipenan. Nagbago ang lahat sa God Sect. Sa mga taong nagmula sa Zhongzuan City, si Linfang ang pinakaiginagalang. Siya rin ang pinakamalakas. Si Manan ay disipulo na ngayon ni Zuan Yuan mo, at si Linfang ay naging tiyuhin na ni Zuan Yuan mo. Siya ay halos tulad ng isang ninuno ni Manan sa hierarchy. Nakaramdam siya ng hiya. Ngunit kumbinsido si Manan na balang araw ay babalik siya sa ibabaw, at pagkatapos ay malalampasan niya si Linfang. Pagkatapos, maaalala siya ng lahat. Manan, ano ang iniisip mo? May mapanuksong tanong, na pinutol ang pag-iisip ni Manan. Tumingon si Manan at nakita ang isang lalaking nakasuot ng asul na damit. Luo Chen, isa kang low-level Holy Emperor, bakit hindi mo subukang maging elder? Hindi maintindihan ni Manan. Dahil umakyat si Luo Chen sa hagdan sa araw ng pagsusulit, palagi siyang naging maingat. Ilang sandali pa ang nakalipas, nakalusot pa nga siya sa low-level Holy Emperor layer, ngunit napakaingat pa rin niya. Walang sino man ang mag-aakalang ang isang mababang antas na Holy Emperor ay maaari pa ring maging isang pangatlong klaseng disipulo sa God Sect, dahil sila ay karaniwang mga elder. Tumawa si Luo Chen. Umiling siya at ngumiti. Malalaman mo mamaya. Sagot niya. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang panunood sa kung ano ang nangyayari sa entablado. Ibinaba ni Manan ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, mabagal na naglalakad sina Linfang at Song Zuang sa red carpet. Nilampasan nila si Manan, na lalong nagpahiya sa kanya. Hindi siya naglakas loob na itaas ang ulo. Tumingin si Luo Chen kay Linfang at ngumiti. Dumaan si Linfang sa kanya papunta kay Zuan Yuan mo. Ang mga mata ni Luo Chen ay puno ng pagpatay. Tumayo ang lahat. Matiyag ang sabi ni Linfang sa lahat ng mga disipulong nakaluhod. Tumayo ang ikatlo at ikaapat na klaseng mga disipulo, kasama si Manan. Kanina pa siya napansin ni Linfang, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos ng kamatayan ni Tian Qiyong, si Manan ay tumigil sa pang-uusig sa kanya. Si Linfang ay magiging isang Supreme Elder pagkatapos na matagumpay na makumplito ang isang mahalagang misyon para sa God Sect. Gayunpaman, kailangan muna niyang makapasa sa pagsusulit ni Supreme Elder Di Shu bago matanggap ang anteng-anteng ng kanyang Supreme Elder. Pahayag ni Zuan Yuan mo, at yumanig ang buong entablado. Ang mga tao ay nagbulungan sa lahat ng panig, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Parang kayang kontrolin ni Zuan Yuan mo ang kanilang mga emosyon gamit ang kanyang boses. Maraming alagad ang mukhang solemna at magalang. Dahil narinig na ni Linfang ang Nine Netherworlds demonic song sa nakaraan, naunawaan niya na ang mga boses at tunog ay maaaring maka-impluwensya sa emosyon ng mga tao. Gamit ang gayong mga pamamaraan, madaling kontrolin ang mahinang damdamin ng disipulo. Tumingin si Linfang sa mga disipulo, na lahat ay ngumiti at tumingin sa kanya ng may paggalang. Maging sina Wulin at Manan ay mukhang magalang. Ang ilan sa aming mga kilalang bisita para sa landing seremonyang ito ay ang 4 na Holy Cultivator. Sabi ni Zuan Yuan mo, habang nakatingin sa 4 na Holy Cultivator. Lahat sila ay lumutang patungo sa matayog na entablado. Mukha silang mga divinity. Napatingin ang lahat sa kanila. Para sa mga ordinaryong tao, si Wulin ay isang Diyos, ang 4 na Holy Cultivator ay mga Diyos, at si Linfang ay isang Diyos din. Holy Fourth Moda, atake. Sigaw ni Zuan Yuan mo habang nanunood si Linfang. Naikuyom ni Moda ang kanyang mga kamao at ibinato ang kanyang kamao kay Linfang. Isang nakakatakot na chi ang gamulong sa mga alon sa paligid niya. Umalis ng kalahating hakbang paatras si Linfang. Sandali siyang nagulat, ngunit pagkatapos ay inilabas din niya ang isang kamao. Lumitaw ang intensyon ng demonyo at dimensional na lakas sa paligid ng kanyang kamao. Boom boom boom. Ang espasyo ay naging baluktot sa kanilang paligid. Buti na lang at napapaligiran ng golden halo ang stage kaya naprotektahan ang mga alagad sa paligid ng stage. Hindi may buhos ang enerhiya. Parehong napaatras sina Moda at Linfang. Namutla ang mukha ni Moda. Ungol ni Linfang. Sa mga tuntunin ng lakas, wala nang pagkakaiba sa pagitan ni Linfang at Moda. Mukha namang malungkot si Moda. Kinasusuklaman niya si Linfang.
Gagawin niya ang lahat para patayin siya kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Holy Third Iyon, atake. Wala pang oras si Linfang para mag-react nang sumigaw muli si Zuan Yuan mo. Tumiti si Iyon at nagtaas ng kamay. Lumitaw ang mga asol na ilaw at mabilis na bumaril patungo kay Linfang, tila mga asol na talem. Hindi talaga alam ni Linfang kung gaano kalakas si Holy Third, ngunit alam niyang walang malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng Holy Fourth. Itinaas ni Linfang ang kanyang God Sword sa kanyang kaliwang kamay. Kumikislap ang mga puting ilaw. Ang talom ng asol na liwanag ay nahati sa dalawa. Respeto. Sabi ni Holy Third Iyon, kinuyam ang kanyang kamao at ngumiti. May impresyon si Linfang na ang pagsusulit ay isang parehong antas na pagsusulit. Mag-ingat ka. Ang Holy Second at Holy First ay parehong high-level Holy Emperors. Sabi ni Song Zuang, nagbabala kay Linfang. Iyon ang mga masasamang tuntunin ng God Sect. Walang masabi si Linfang, kailangan niyang pumasa sa pagsusulit. Pero hindi naman masama, pinahintulutan siya nitong makita kung gaano sila kalakas, lalo na't gusto niyang maging Holy Fifth sa isang punto. Holy Second Dongsheng, atake. Sigaw ni Zuan Yuan mo. Hindi pa nagkaroon ng oras si Zuan Yuan mo para tapusin ang kanyang pangungusap bago makarating kay Linfang ang pag-atake ng Holy Second. Ang pag-atake ay napakalakas. Ang ekspresyon ni Linfang ay nagbago ng husto. Iba ang atake ni Holy Second sa dalawang naunang pag-atake, parang nagsimula na ang totoong pagsusulit. Ang buhok at robe ni Linfang ay lumipad sa lakas. Supreme Demon Punch. Sigaw ni Linfang, pinakawalan ng kanyang paputok na ipinagbabawal na lakas at ibinato ang kanyang kamao. Boom boom boom. Ang mga ilaw ay kumikislap sa isang malakas na pagsabog, ang shockwave nito ay nagwawalis sa hangin. Marahas na yumanig ang buong entablado, at lahat ng mga disipulo sa paligid ng entablado ay tumalon. Nawala ang protective halo ni Zuan Yuan mo. Ang mga pag-atake ni Linfang at Holy Second ay nakakagulat na napakalakas. Ang Holy Second sa una ay mukhang walang ekspresyon, ngunit nang makita niyang nakaya ni Linfang ang 50% ng kanyang buong lakas, sumimangot siya. Sumulyap si Mogda kay Dongsheng, at pareho silang tumanggo sa isa't isa. Hindi nagsasaya si Linfang. May impresyon siyang inapi siya ng isang napakalaking bundok. Maging ang kanyang mga organo ay nakaramdam ng pananakit. Siyempre, mas mabilis ang mas mahusay. 50% ng lakas ng Holy Second ay hindi makakapinsala kay Linfang. Tulad ng inaasahan, Linfang, ang galing mo talaga. Hehe. Napangiti si Song Zuang nang makita niyang nakayanan ni Linfang ang pag-atake ni Holy Second. Noong una ay medyo kinakabahan si Linfang, ngunit ngayon ay medyo gamaan ang pakiramdam niya. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 75, isang pinili, Dishu. Holy First, salakayin si Linfang. Sigaw ni Zuan Yuan mo habang banibiro ni Song Zuang si Linfang. Nakatuon at tinitigan ni Linfang si Holy First, si Sheng Wei. Ayon kay Song Zuang, si Sheng Wei ay halos kasing lakas na ni Han Xianzi at ng iba pa. Nakita lang ni Linfang kung gaano kitakat ang pag-atake ni Dongsheng. Suko na ako. Zuan Yuan mo, magpatuloy sa susunod na hakbang. Ipalabas ang iyong guro, si Dishu. Sagot ni Sheng Wei habang si Linfang ay naghahanda na sa pakikipaglaban. Nagulat si Linfang. Bumalik si Sheng Wei sa entablado at umupo sa kanyang ginintoang trono. Ang kanyang trono ay nasa tabi lamang ng pinakamalaki, malamang kay Dishu. Tila gamaan ang loob ni Zuan Yuan mo nang sabihin ni Sheng Wei na ayaw niyang sumali. Nawasak na ang protective halo noong labanan ni Linfang at Dongsheng. Kung umatake si Sheng Wei, maraming disipulo ang nasugatan. Gayunpaman, hindi masaya si Linfang. Bakit ayaw niyang manin siya? Dahil ba sa akala niya ay masyadong mahina si Linfang? Dahil ba sa naisip niyang hindi kailangan ang paghamon kay Linfang, dahil siya ang Holy First, at siya ay masyadong malakas? Kahit na mukhang malamig at hiwalay si Sheng Wei, wala siyang sinabing kalabisan. Gayunpaman, may impresyon si Linfang na si Sheng Wei ay tumingin sa kanya ng masama. Tumingin si Linfang kay Sheng Wei, Holy First, ang pinuno ng mga Holy Cultivator, isang high-level Holy Emperor, isa sa mga pinaka-nakakasilaw na cultivator ng God Sect. Siya ay kasing lakas ni Bodhidharma, Han Xianzi. Hindi siya mas mahina kaysa kay Dishu. Siyempre, ang isang tulad niyan ay kwalipikadong huwag pansinin ng ibang tao. Hindi nagalit si Linfang. Lalo lang siyang nakaramdam ng determinasyon. Tinitigan siya ni Holy First ng masama sa pagkakataong ito, ngunit hindi ibig sabihin na palagi na niyang gagawin. Balang araw, titingnan din siya ni Linfang ng masama. Parang nabasa ni Sheng Wei ang iniisip ni Linfang. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Linfang. Lalong naging determinado si Linfang. Si Sheng Wei ay mukhang malamig at hiwalay. Sige, tapos na ang pagsubok ng mga Holy Cultivator. Matagumpay na natapos ni Linfang ang unang hakbang. Ngayon, dahil hindi kasali sina Bodhidharma at Han Xianzi sa engranding seremonya, kailangang pumasa si Linfang sa pagsusulit ni Supreme Elder Dishu.
Sabi ni Zuan Yuan mo. Hindi siya nagsasalita ng malakas, ngunit malinaw na narinig siya ng lahat. Supreme Elder Dishu, pakiusap. Sabi ni Zuan Yuan mo, na nagtaas ng boses. Malinaw na narinig siya ng lahat. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nang marinig niya ang boses ni Zuan Yuan mo, hindi niya maiwasang maging masigasig. Nang hindi niya napapansin, naglabas siya ng ipinagbabawal na lakas. Lahat ng mga alagad sa magkabilang gilid ng red carpet ay kinuyam ang kanilang mga kamao at ibinaba ang kanilang mga ulo. Supreme Elder Dishu sa publiko. Sabik din si Lin Fang na makita kung sino si Dishu. Pagbati, mahal na mga alagad. Bulalas ng isang boses. Parang bata. Ang mga gintong ilaw ay kumislap, at isang gintong phoenix ang lumitaw sa kalangitan. Para siyang isang metrong taas na bata. Ang bata ay nakasuot ng pinong gintong damit, at nakasuot ng helmet. May hawak siyang scroll sa kaliwang kamay at nakangiti. Lumipad siya sa itaas ng mga tao patungo sa entablado. Ang gintong halo ng phoenix ay nagpapaliwanag sa buong entablado. Pinagmasdan ng lahat ng alagad ang mga gintong ilaw na nakapalibot sa kanila. Pinalibutan din ng mga ilaw si Lin Fang. Sila ay tila banal sa kalikasan. Isang divine power ang tumagos sa mga ugat ni Lin Fang, ngunit napagtanto niya na tinanggihan ito ng kanyang ipinagbabawal na lakas. Siya ay isang napili. Nakarinig si Lin Fang ng bagong boses sa kanyang isipan. Tumingon siya, ngunit hindi niya nakita ang nagsalita. Si Dishu ay isang napili. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Ang napiling katawan ay isa sa tatlong magagandang uri ng katawan. Ang mga napili ay may divine power. Isa ba sa kanila si Dishu? Si Lin Fang ay inabandona ng mga Diyos, ipinagbawal niya ang lakas, at isang celestial book spirit. Noong mga araw, hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer, iyon ang kanyang tinahak. Ngayon, lumitaw ang kanyang kaaway, isang napili. Ang mga napili at ang mga inabandona ay likas na mga kaaway. Gayunpaman, hindi pa nakikita ni Lin Fang ang sinumang kumokontrol sa Divine Dao. Ang tatlong uri ng mga uri ng katawan ay mahiwaga. Siyempre, walang nakapansin na si Lin Fang ay may ipinagbabawal na katawan sa ngayon dahil sa maraming pamamaraan ng Demon King Ox. Kaya kahit na gumamit si Lin Fang ng ipinagbabawal na lakas, hindi talaga ito nakikita ng mga tao. Siyempre, exception si Humo. Nakita niya na si Lin Fang ay may ipinagbabawal na katawan ngunit sa kabutihang palad, siya ay kaibigan ni Demon King Ox. At saka, siya ay isang lingkod ng Diyos, kaya hindi natatakot si Lin Fang na mabenta niya. Ngunit kinokontrol ni Dishu ang divine power, siya ay isang napili. Kung magpalitan sila ng isang pag-atake, mapapansin ni Dishu na may ipinagbabawal na katawan si Lin Fang, at ano ang gagawin niya noon. Hindi alam ni Lin Fang. Maligayang pagdating, guro. Sabi ni Zuan Yuan mo, napaluhod at magalang na nakatingin sa batang Phoenix. Maligayang pagdating, Supreme Elder. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng mga disipulo, na nanatiling nakaluhod. Si Dishu ay nakakagulat na isang bata. Siyempre, hindi naniniwala si Lin Fang na ilang taong gulang pa lang siya. Nakabalik na siya sa kanyang tunay na sarili sa mga tuntunin ng paglilinang. Hindi siya isang ordinaryong high-level Holy Emperor. Lahat, mangyaring bumangon. Sabi ni Dishu, nakangiti ng malapad. Mukha talaga siyang bata. Tumayo ang lahat ng marinig nila Dishu. Tumayo din si Zuan Yuan mo at kinuyam ang kanyang kamao. Ibinaba niya ang ulo niya at naglakad sa likod ni Dishu. Lin Fang, atake. Diretsyong sabi ni Dishu na nakangiti. Kahit na nakangiti si Dishu, nakikita ni Lin Fang na si Dishu ay isang makapangyarihang cultivator. Para siyang araw. Bukod pa rito, ang divine daw ni Dishu ay tila misteryoso at hindi maarok kay Lin Fang. Sige. Tumanggo si Lin Fang. Umabant siya ng ilang hakbang at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tandaan, bawal kang gumamit ng ipinagbabawal na lakas. Sabi ng boses sa ulo ni Lin Fang. Nagtataka si Lin Fang kung sino ang tumulong sa kanya. Wala siyang makitang tao. Agresibong punch. Galit na sigaw ni Lin Fang. Nawala siya at sumugod kay Dishu, itinaas ang kanyang kamao, na naglalaman ng nakakatakot na layunin ng demonyo. Ang lakas niya ay naging malabo ang espasyo. Ang aking unang pag-atake ay tinatawag na Pure and Holy Radiance. Sabay atake ni Dishu. Isang kahangahangang dalisay at banal na ningning ang nakapalibot kay Lin Fang. Ang ekspresyon ni Lin Fang ay nagbago ng husto. Reversal of space.